Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Day 1 na simbang gabi, nakabantay ang unang balita sa Quiapo Church. Daro na kasama natin si Susan Enriquez. Nasa Santo Domingo Church naman si James Agustin. Nasa San Roque Parish sa Caloocan si Jonathan Andal. At makasama natin mula sa Cebu Metropolitan Cathedral si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Igan, may paniwala ang ilang Pinoy na matutupad ang hiling kapag nakumpleto ang 9 na araw ng simbang gabi. Gaya ng ilang nagsimbang sa Santo Domingo Church at live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Katatapos lamang ng pagdiriwang na banal na misa dito sa Santo Domingo Church at tulad nga ng inaasahan, marami ang dumalo sa unang simbang gabi. Ang tanong na lamang, Igan, ilang kaya sa kanila yung makakakumpleto sa 9 na araw? Dahil tayong mga Pilipino may paniniwala na kapag nakumpleto mo yung 9 na araw na yan, ay matutupad ang iyong kahilingan o di kaya naman panalangin. Mag-aalas 4 pa lang ng umaga, marami na nagtungo sa Santo Domingo Church para dumalo sa unang araw ng simbang gabi. Magkakaanak man o magkakaibigan sama-sama sa panalangin at pagpapasalamat. Si Marisa kasamang isa sa mga anak niya. Balak daw niyang kumpletuhin ang 9 na araw ng banal na misa dahil may kahilingan siyang gustong matupad. Para sa bibi ko na may hydrocephalus. Yun lang talaga. Tapos syempre yung kaligtasan namin mag-iina kaming pamilya. Para naman sa senior citizen na si Aling Emma, higit sa mga kahilingan na yung pagpapasalamat. Susubukan daw niya makumpleto ang simbang gabi. Pagpapasalamat sa loob na isang taong na pagkaloob na mahabang buhay at malakas ang katawan, hindi nagkakasakit. Kahit kuman yung pandemic, hindi nagkasakit. Si Tina ngayon lang ulit dadalo sa simbang gabi matapos ang 2 taong mahigpit na restrictions dahil sa pandemic. May wish lang ako para sa sarili and family ko and pati na rin sa country natin. Ano particular wish mo para sa bansa natin? Na maging okay na maging mawala na yung pandemic. Kasama naman ni Mang Ruel ang buong mag-anak maging ang apo. Tradisyon na raw nila na makumpleto ang 9 na araw. Mas tumindi raw ang kanyang pananampalataya matapos ma-stroke noong 2019. Hiniling ko na sana dire-diretso yung aking recovery. Tsaka nagpapasalamat sa biyayang binigay sa akin sa buong taon. Bukod sa mga security personnel ng simbahan, may mga nagbabantay ding mga pulis. Sa labas ng simbahan, may mga nagtitinda ng puto bongbong at bibingka. Bagyang tumaas ang presyo, 60 pesos ang bibingka habang 30 pesos ang puto bongbong. Sa bilihin din po, malagkit tumaas. Dating 60, 70 na kilo ngayon eh. Tapos po asukal. Samantala, Igan, ang schedule ng simbang gabi rito ay alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At sa kanyang humilya, sinabi kanina ni Reverend Father Rolando de la Rosa, OP, na ang bawat Pasko ay pagsilang. Pagsilang na dapat nagdudulot ng pagbabago. Huwag daw tayo mag-focus doon sa mga tinatawag na superficial na pagbabago o doon sa panlabas lamang. Dapat daw ay tayo magbagong buhay, hindi lamang ngayong panahon ng Kapaskuhan. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. James Agustin para sa GMA Integrated News. Dito po tayo ngayon sa Quiapo Church at patapos na ho yung ikalawang misa ng simbang gabi. Ngayon nga araw na ito ng Biyernes. Nagkataon pa naman na Biyernes ngayon. Talaga naman pong kanina hong alas 4 ng madaling araw nakita ho natin kung kadami ang tao dito sa paligid ng Quiapo Church para dumalo po doon sa unang simbang gabi. At of course, yung mga namamanata ho dito sa Quiapo tuwing araw ho ng Biyernes ay nagkasabay-sabay na. So, dalawang misa po pagkasimbang gabi dito sa Quiapo. Alas 4 ho ng madaling araw yung una at ang susunod ay yung alas 5 ng madaling araw. At ngayon nga patapos na po ito ikalawang misa ng simbang gabi dito sa Quiapo Church at nagbibigay na ho ng pagbabasbas ang pare sa mga dumalo sa misang ito ng ikalawang misa ng simbang gabi. Bagamat hindi naman ho ganun karami na yung taong dumalo ngayon doon sa ikalawang misa, pero yung mga kababayan ho natin dito, mababakas natin ho sa kanilang mga mukha yung matinding saya dahil kahit pa paano ay nakadalo na sila sa simbang gabi. So ayan, nagbibigay na ho ng uling pagbabasbas ang pari na nagdaos ng misa. Alamin natin doon sa mga kababayan natin dito kung ano ba yung pakiramdam nila. Ito si Ma'am.
Ma'am, kumusta po kayo? Ano po? Ngayon na lang uli ba kayo nakadalo ng simbang gabi? Opo. Oo, dahil yung mga nung panahon na may pandemya, wala Opo, tayo. wala po. Anong pakiramdam nyo? Masarap po, masaya kasi panata ko na rin po itong pagsisimba po. Every Friday. Every Friday. Opo, Okay, nito. so every Friday namamanata kayo Opo. dito. Nagkataon pa naman na Wala, simbang gabi simbang gabi, ngayong opo. araw. Ano, plano nyo ba natapusin yung Opo. siyam na... talaga? Taga Opo. saan po kayo? Sa Muñoz pa po. Galing pa siya sa Muñoz at dumayo pa kayo talaga rito. Anong oras kayo umalis sa bahay nyo? Mga 4. 4 po. Umalis kami sa bahay. Alas 3 na ako nagising. Alas 3. Ang inabot nyo, ikalawang misa na. Opo. Siyempre, dahil nagbiyahe pa nga siya. So, si ma'am, kahit paano, masaya din dahil nga sabi nga niya, nakadalo na kayo ng misa. Ngayon, samantalang ng mga... Nung pandemic po talagang hindi po talaga. Ano mga pag-iingat na ginagawa nyo ngayon? Dahil siyempre, nakikita natin, marami yung tao ngayon dito, pero sabi, meron pa rin tayong COVID. Ano yung mga pag-iingat na Lagi po, ginagawa nyo? magsusot po ng mga face mask po. Ganyan. Tapos lagi po rin pong mag-ano po ng alcohol. ganyan. In-observe nyo pa rin ba yung pagdistansya sa Opo, mga tao? kailangan po yun eh. Oo, Kailangan para... po, para po maiwas din po sa ano. Okay, ayan. Salamat po. Salamat po, ma'am. Ayan, salamat po. At ingat po kayo pa uwi. Opo, Ayan ingat na po. Malapit na ho yung mga tao doon. Salamat po. Doon sa may harapan dahil minsan yun, nagbibigay ng mga pagbabindisyon, pagbabasbas yung pare. At napansin ho namin dito na ito kasi nasa tapat mismo ng Police Station 3, itong Quiapo Church na ito. So, visible na visible ho siyempre yung ating mga pulis. Mula pa lamang ho doon sa may pag-akyat dito sa may Quezon Boulevard, nakikita na ho natin na nakadeploy sila dyan. Napansin din natin na may mga inilagay silang mga ganito po, mga steel barrier. Siguro layunin din ho nito para makontrol ho nila yung pagdating ng mga tao. At napansin lang din natin na dito sa mismong pinaka-plaza ng Quiapo Church ay ang mga nandito lang ho na nagtitinda, yung mga nagtitinda ho ng mga bulaklak, hawak-hawak ho nila sa kanilang mga kamay. Wala ho dito yung ibang mga nagtitinda dati ng mga pagkain. Kaya maluwag ho itong mismong pinaka-plaza, malaya ho nakakagalaw yung ating mga kababayan. Lalo na nga ho sa mga ganitong pagkakataon na marami tayong mga kababayan dito pupunta. Dahil nga po, unang simbang gabi ngayon at unang biyernes din. Biyernes din po ngayon at syempre, ilang araw na lamang ay Pasko na, kaya naman po yung mga kababayan natin talagang lalong-lalo na ho yung mga namamanata talagang pumupunta ho sila dito sa Quiapo Church para ho doon sa kanilang mga sinasabi mga panata dito ho sa Poong Nazareno dito nga po sa Quiapo Church. So, yung mga pulis ho dito ay visible, nakabantay ho sila dito at paalala lang ho sa mga kababayan natin kung kayo sisimba, magsuot ho kayo ng maayos na pananamit, i-observe pa rin ho yung mga protocol kaugnay ho nitong COVID at syempre, iwasan pa rin ho natin yung pagdidikit-dikit at kung hangga't maaari magsuot ho tayo ng mask dahil marami nga mga kababayan natin ang pumupunta rito para dumalo dito sa misa dito sa Quiapo, lalo na tuwing araw ng Biyernes at dahil nga po tayo ay mayroong simbang gabi na gagawin natin sa loob ng susunod na 9 na araw. Mula po rito sa Quiapo Church, balik po muna tayo sa studio. Simula ngayong araw, naka-full alert na ang pulisya para sa Pasko. Sa Caloocan, naka-alerto ang mga pulis laban sa mga posibleng manggulo sa Misa de Gallo. Mula sa Caloocan, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Iga, nandito ako ngayon sa San Roque Cathedral, ang pinakamalaking Catholic Church dito sa area ng Camanava. Isa to kanina sa inikutan ng hepe ng Northern Police District para tiyakin ng peace and security ngayong unang araw ng simbang gabi. Alam mo, Igan, itong Camanava, isa sa mga problema rito sa mga nakaraang simbang gabi, no, mga nakaraang taon, yung rambulan ng mga kabataan matapos dumalo ng misa. Kaya yun ang isa sa binabantayan dito ng mga pulis, katuwang ang mga tauhan ng barangay. Sinisita ng mga pulis yung mga kabataang napapansin nilang hindi naman nakikinig ng misa, na walang kasamang magulang at hindi maayos ang kasuotan. Naka-alerto rin sila laban sa mga magnanakaw. Sabi ng Philippine National Police, 192,000 na pulis ang ikinalat nila ngayong Kapaskuhan sa mga pampubliko at matataong lugar tulad ng mall, parke, paliparan, pantalan, mga bus terminal at mga simbahan. Sa ngayon, wala namang naitatalang anumang di magandang insidente ang Camanava Police sa unang araw ng simbang gabi. Bukod na lamang siguro sa isang babaeng nahilo kanina habang nakikinig ng misa rito sa labas ng simbahan. Inalalaya naman siya ng mga otoridad dito. Payo naman ng pulisya maging alerto at mapagmatsyag laban sa mga kawatan na posibleng samantalahin ang panahon ng simbang gabi. Iwasan siguro yung pagpapost ng mga ATM na nandito may simbahan,
and makikita na wala talagang tao sa bahay. Habang nasimbahan sila, yung ating kapulisan nagbabantayan, hindi lamang dito sa kalsada, kundi doon sa mga subdivision kung saan nakatira. Igan sa mga oras na ito ay ongoing ang ikatlong misa o simbang gabi ngayong umaga. Pansin natin, mas kaunti yung mga dumalo ngayon, di tulad kaninang ikalawang misa na yung mga tao abot, lumagpas na sa labas ng kalsada. Mamayang alas 6 ng gabi ang susunod na simbang gabi dito sa San Roque Cathedral. Yan muna ang unang balita mula rito sa Caloocan City. Ako po si Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Excited na sa Pasko ang ilan nating kababayan. Yung iba nasa terminal na ng bus para siguradong makapiling ang pamilya sa mga espesyal na araw. Mula sa PITX may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Magandang umaga. Sa pagsisimula ng simbang gabi, may ilan naman na piniling madaling araw bumiyahe dito sa PITX. Ang katwiran nila, mas kaunti yung tao, kaya less hassle. Pasado na 5 ng umaga, masiglang-masigla na ang galaw ng lahat sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Nakaabang na ang karamihan sa mga bus na biyaheng Cavite, Laguna at Batangas. Ang iba naman nakaschedule na bumiyahe ngayong alas 7 ng umaga. Sa susunod na linggo pa ang Noche Buena, pero ngayon na naisipan ni Wilbert Cabaca na umuwi sa Nasugbu, Batangas. Dahil sa pandemic at sa pagiging abala niya sa trabaho bilang construction worker, magdadalawang taon na niyang hindi nabibisita ang mga magulang. Para po iwas sa siksikan, saka maaga makarating, makapagpahinga tuloy ng maayos. Pero kung I'll be home for Christmas si Wilbert, kabaliktaran si Josel Soriano. Mula Cavite, ngayon siya bibiyahe papuntang Naiya dahil flight niya mamaya papunta sa Riyadh, Saudi Arabia. Malungkot, syempre, pero no choice para sa family. Igan sa mga oras na ito, yung mga bus na naka-standby sa ating likuran, kaka-deploy lang. Kaya may fresh naman na mga naghihintay rito sa ating likuran at 7 a.m. marami ring inaasahang mga trips na lalarga mula rito sa PITX. Itong unang balita mula rito sa Parañaque, Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Cebu City, kasabay ng pagsimula ng simbang gabi ay ang tradisyon doon na dinadala ang mga life-size na imahen ng Three Kings at Camel sa simbahan. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico! Yes, Igan, hilang-hila nga itong camel at tatlong hari. Maagang pumunta sa simbahan ang grupong ito mula sa Lapu-Lapu Street dito sa Cebu City. Naging tradisyon na raw mula pa noon ang pagdala ng mga ito kasabay ng pagsisimula ng Misa de Gallo o Simbang Gabi. Sa Basilica Minore del Santo Niño dumiretso ang grupo para makasali sa banal na misa ang mga imahen ng Three Kings. Maaga ring napuno ang simbahan sa mga nagsipagsimba. Samantala sa Cebu Metropolitan Cathedral, may ibang grupo rin ng mga residente mula sa Barangay Tipadilla ang nagsagawa ng parehong tradisyon na tinatawag na bangaw. Sakay sa mga higanteng replika ng tatlong camel ang mga totoong tao na nagbibihis wise men. Araw-araw silang sumasama sa dawn masses maging sa misa sa araw ng Pasko na paraan na rin paghikayat sa mga kapitbahay na pumunta sa simbahan at magsimba. Samantala, maagang nag-inspeksyon ng mga opisyal ng pulisya para masigurong matiwasay ang Misa de Gallo. Ayon kay City Director Police Colonel Ireneo Dalugdog, wala naman daw silang nakitang problema. May mga K9 units na idineploy sa simbahan, maging police assistance desk para sa anumang concerns ng mga nagsimba. Napuno ang simbahan at maging open grounds nito ng mga taong dumalo. May mga widescreens naman na inilagay sa labas para ma-monitor ang misa. Naritong pahayag ng mga na-interview natin sa unang araw ng Misa de Gallo dito sa Cebu. Ever since bata pa dyan ako, lola, nanani ang camel, ang wise man na camel. Kasi buhaton sir, for 3 days, for 9 days that on. For 9 days, dadon ni siya until mahuman o pwede resad ka lang sa the night na bisa sad sa Pasko. Nawanig pila ka few years niya. Nabalik siya tong 2019 niya tungod kay pandemic man nawa na po siya 2 years so karon amo na po siya gibalik. Balik everyday ni kon sa. Everyday siya for 9 days sa Misa de Gallo. Kuan ni siya nagpakuan ta nga ang mga tao ba magpanon gani nga manimba ba. So nagkuan siya sa mga tao man encourage na magdungan og pangadto sa simbahan aron manimba.
So far no, ang sitwasyon diri sa Cathedral Church napaka-peaceful naman. 1 hour before the start of the mass na-deploy na ang atong mga kapulisan gikan sa Station 3. Napunta yung mga personnel po gikan sa Regional EOD K9. Going pa yung mga simbang gabi. Andito po kami para i-check yung operational readiness na aming mga tao. Definitely lahat ng mga simbahan natin ngayon ay may nakalatag na po tayong police assistance desk. Iga, naka-full alert na ang pulisya para sa simbang gabi at sa darating na Pasko. At ayon sa Police Regional Office 7 ay malamang magtutuloy na ito hanggang sa pagdiriwang ng Sinulog Festival dito sa Cebu ngayong Enero. Igan? Maraming salamat, Nico Sereno. Nag-ikot sa mga simbahan sa Metro Manila ang Manila Police District ngayong unang araw ng simbang gabi at isa sa mga pinuntahan nila ang Quiapo Church. Makibalita tayo, nagbabalik ang kasama nating si Susan Enriquez. Susan? Yes, Ivan, sa mga oras ito, bagamat medyo sikat na yung araw, no, at kumunti-kunti na yung tao dito kumpara kaninang madaling araw, ay patuloy pa rin yung ating mga pulis sa pagbabantay dito sa paligid para matiyak na magiging ligtas at maayos ang sitwasyon. Ano? Sa katunayan, may mga dagdag na pulis na ipinadala dito para parang augmentation ng mga pulis dito sa PCP 2 at yan ay sa duration hanggang sa dumating na ang pista ng Poong Nazareno. Yan. Kasama natin si Police Captain Roel Robles, siya ang PCP2 Commander dito sa Quiapo. Sir, kumusta po? Good morning po. Morning. Nakita ko kanina maraming tao, no? Lalo na yung first mass dito sa Quiapo Church. Paano ho natin tinitiyak na magiging maayos ang sitwasyon natin dito sa kabila ng pagdami ng tao? Ma'am, una po sa lahat, nagdagdag po tayo ng mga kapulisan. Naglagay po tayo ng police assistance desk sa pagpasok pa lang, tsaka po sa exit. Doon din po sa Carriedo. Meron po tayong additional police augmentation galing po sa district headquarters. Ito yung dinagdag na police na ito, sir. Ano magiging role nito? Ma'am, sila po yung mag-police visibility, magpapaalala po sa maninimba at saka sa ibang mamamasyal po rito. So far, sa monitoring ho ninyo, katulad kanina, sabi ko, ang daming tao doon sa may harap ng Quezon Boulevard dito sa mismong plaza. Kumusta ang monitoring? Wala naman mga untoward incidents, mga petty crimes? So far, ma'am, wala pong insidente at sana po magtuloy-tuloy po. Sa awa po ng Diyos. Yung augmentation na pinadala, sabi niyo mga 19 na tauhan ng pulisya. Yun ba yung madadagdagan pa hanggang sa dumating ang pista ng Poong Nazareno? Ma'am, marami po madadagdag. Initially lang po yung additional na yan. Oo. At yung pagtiyak ho dito ng PNP pa, may mga nakikita tayo dito kasi yung mga nakalagay na mga steel divider. Paano yan? Yan ba yung nakakatulong, sir, para ma-prevent nyo yung pagpasok dito ng mga tao para matiyak naman na humaayos, malinis itong paligid ho ng Quiapo Church? Opo, ma'am. Yung pong mga steel barrier natin, para lang po hindi kung saan pupunta ang tao, papasok. Meron po tayong mga marker kung saan lang po sila pwede. Sir, siyam na gabi tayo na may simbang gabi. Siyempre, ang mga kababayan ho natin ay talagang dumadagsa pa dito sa Quiapo para dito sila magsimbang gabi. Ano ang mga paalala natin sa ating mga kababayan? Una po sa lahat, ma'am, nandyan pa rin po yung banta ng pandemya. Kailangan po mag-face mask tayo dahil sa dami po na pumupunta rito. Pangalawa po, yung mga pupunta po rito sa Quiapo, whether magsisimba po, mamamasyal o mamamalengke o mamimili, lagi po niyong pag-iingatan ninyong gamit. Huwag po natin bigyan ng oportunidad yung mga kababayan natin nag-iisip ng masama para sa inyo. Yun lang po, ma'am. Yun lang po. Okay, sa mga darating na araw, lalo na bago sumapit ang pista ng Poong Nazareno, may mga malalaking pagbabago pang mangyayari dito sa harap ng Quiapo Church. Sir, pwede na ba natin i-share yun? Pwede po. Una po, inutusan po ako ni ating mayor, Mayora Hani Lacuna, na alisin po itong opisina ng kapulisan, ililipat lang po natin. Sa likod lang din po. Para maibigay natin sa mga maninimba itong lugar na ito. Para mas maging maluwag na itong paligid ng Quiapo Church, lalo na itong plaza. At yung mga steel barrier na nakikita natin, anong gagawin dito para bahagi ng beautification na, sir? Ayun po, babaguhin po ito sa tulong po ng ating simbahan at ating Manila City Hall. Aayusin po nila itong plaza at talagang pagiging plaza po talaga. Okay, maraming salamat. Si Police Captain Roel Robles, siya po ang PCP2 Commander dito po sa Quiapo Church. So, magkakaroon na ng bagong look dito sa paligid ng Quiapo Church, sa paligid ho nito, bago sumapit ang traslasyon. Mas malinis, mas maluwag na plaza ang ating makikita bago sumapit ang pista ng itim na Poong Nazareno. Mula rito sa Quiapo Church, balik muna sa iyo, Ivan. Salamat, Susan. Sa ibang balita, matapos i-certify ng Pangulo as urgent
aprobado na sa Kamara ang panukalang Maharlika Investment Fund. Ang inaabangan ay kung papasa rin ang panukalang ito sa Senado. May unang balita si Tina Panganiban Perez. The ayes have it. House Bill 6608 is hereby approved. Lumusot na sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang panukalang Maharlika Investment Fund sa parehong araw kung kailan nila natanggap ang pagsertipika rito ng Pangulo bilang urgent. Bago inaprubahan, nagsingit muna ng ilang amendments sa panukala. Nagkatawaran pa nga sa alokasyon para sa social welfare projects gaya ng ayuda na manggagaling sa Maharlika Investment Fund. At least 30% instead of 20% of the net profits of MIC shall be directly distributed in the form of poverty and subsistence subsidies to families falling below the poverty threshold. If we make it 30, nothing will be left of the fund. And we have it 25%. Your Honor, we accept. 25. Partikular ding binanggit sa isang probisyon na hindi kukuha ang MIF ng pondo sa GSIS, SSS at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig. Pinabigat din ang kulong at multa para sa mga maglulustay sa pondo. Pero para hindi umabot sa puntong malulustay ang pera, naglagay ang Kamara ng safeguards gaya ng mandatory review ng kalihim ng Department of Finance sa pondo kada 5 taon. Ang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman, na isa sa balak pagkunan ng pondo, nagsabing completely addressed na ang mga pinangangambahan niya noon. Pero kailangan pa rin daw pag-aralan ang final version para masigurong maipapatupad ang mga safeguard o pag-iingat para sa pondo. Hihintayin pa ng Senado ang pinal na bersyon ng panukala mula sa Kamara. Pero duda ni Senator Coco Pimentel, tila isang setup daw ito. Pero kung ano yun, aalamin daw niya kapag sinimulan na ng Senado ang pagtalakay sa panukala. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Sabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, sinusuportahan niya ang pagtatatag ng Sovereign Investment Fund pero dapat itong talakayin ng maigi sa Senado para tiyakin magagamit ng maayos ang pondo. Ayon naman sa Bakabayan Block, kung gusto ng gobyerno ng dagdag na kita, mas dapat habulin ng mga tax evader at isulong ang wealth tax bill na nagbubuwis sa mga mayayaman. Ito mga nagdaang taon dahil sa pandemic, maraming pagbabago at pagsubok ang ating pinagdaanan. Ngayong 2022 na bagamat may pandemic pa rin, maluwag na ang restrictions at tila balik normal na rin ang halos lahat ng sektor. At dahil dyan, mas merry kaya ang Pasko ngayon 2022? Nongi? Nagluwagan eh. Pero So, tingnan natin nandyan na sa pagsapit ng January. Yung bilang ng COVID cases, sana, nakontrol talaga natin. No? At sana mag-ingat pa rin. Yung mga kapuso netizens naman, mas masaya kaya ang Pasko ngayon 2022 kumpara nung nakaraang taon? Evan. Igan Maris, mas masaya raw ang Pasko ni Arlene Demetrio ngayong taon dahil nakakapagtrabaho na ulit siya. Masaya rin si Buena Flor Maningas ngayong taon dahil uuwi raw ang mga ate niya mula Amerika at Japan. Pasalubong. Bukod sa kompleto sila magkakapatid, may palaro at exchange gift din sila sa Pasko. Mas masaya naman daw ang Pasko ni Jennifer Forte noong nakaraang taon dahil may trabaho siya. Ngayong taon daw kasi magsasara na ang kumpanyang pinapasukan niya. Malungkot din ang holidays para kay Imelda Luga dahil namatay ang kanyang tatay ngayong taon. Pero sisikapin daw niyang pasayahin ng Pasko para sa kanyang nanay at buong pamilya. Nagdalamhati naman si Maricris Estrada nung nakaraang Pasko dahil namatay ang kanyang baby girl. Pero nahaluan daw yan ng saya ngayong taon dahil buntis siya ulit. At narito pa ang iba pang komento ng ating mga kapuso netizens. Ang pagkakaiba ng Christmas ko last year at ngayong 2022, last year kasi nawalan ako ng work, nawalan din ako ng bonus, nawalan ng 13th month, pero ngayong 2022, marami na ako mabibigyan ng regalo dahil may 13th month pay na! Nakarang taon, pas muna ako sa pagbibigay ng aginaldo sa aking mga inaanak. Pero ngayon, kahit papano babawi ako sa kanila. Who will reign supreme? Yan ang inaabangan ng marami sa do-or-die match ng Letran at Benilde sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament sa Linggo.
Mapupunta kaya ang Corona sa Benil Blazers na naghintay ng 20 taon bago muling makapasok sa finals? O ito na ang pagkakataon para makuha ng Letran Knights ang inaasam na three-peat na huli nilang nagawa noong taong 1984 pa. Bagamat aminado ang Letran na malaking kawalan ng captain nilang si Fran Yu, proceed to plan B ka nga ang kanilang strategy kung saan mas palalakasin ang depensa at opensa ng team. Pinaghandaan din ng Blazers ang kanilang gagawing play para makarami ng score. Ang Game 3, magaganap po sa araw ng Linggo, alas 3 ng hapon at mapapanood ng live sa GMA at GTV. Makalipas sa 2 taon na walang ka-exchange gift, excited na ulit ang ilang estudyante na mag-Christmas party sa eskwelahan. Pati nga ang kanilang Christmas OOTD at dadalhing pagkain sa party, pinagplanuhan mabuti. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Good morning, Igan. Nako, excited nga yung ilang estudyanteng nakausap namin dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Dahil ngayon yung kanilang Christmas party na hindi nila naranasan ng 2 taon. Kaya naman sarado pa yung school, nandito na sila. Suot ang mga bagong damit at sapatos, dala ang kanilang mga pang-exchange gift at pagkain, maagang pumunta ang ilang grade 4 students dito sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Ngayon lang uli kasi sila mag-Christmas party pagkatapos ng 2 taon. Kaya kahit alas 6 pa ng umaga ang simula ng Christmas party, alas 5:30 pa lang nandito na si Sherwin. Excited eh. Sabi ko mamaya na gusto niya na. Maaga. May dala siyang hotdog na ibabahagi sa mga kaklase. Pinag-isipan niya rin daw ang kanyang isusuot. Wala po atang sinabi kung ano yung isusuot. Bakit yan yung napili mong isuot? Tapos meron ka pang hat? Kasi po, kulay po ito ng Christmas. Pero itong kaklase niyang si Chantal, ibang level ang pagka-fashionista. Suot ang ternong pink na outfit, naka-heels at make-up pa. Mahilig po kasi ako sa crop top. Madami po dong crop top sa bahay. Kaya naisipan ko po mag-crop top na lang. Kasi na po ako sa dress sawa na po. Maaga raw siyang gumising para ayusan ang kanyang sarili. 4 po ako gumising, 4 o'clock po. Tapos naligo po ako. Tapos nag-dress po ako ng ganito at nag-makeup na lang din po ako. Bago rin ang damit ni Justin Lawrence. Masaya po. Excited po. Bumili po ng bagong sapatos. Ramdam daw talaga ng mga magulang ang excitement ng kanilang mga anak na makiparty sa kanilang mga kaklase matapos ang 2 taon. Kaya todo suporta rin sila sa mga kahilingan ng mga bata. Masaya kasi kahit paano naka face to face na sila. Tapos nagkaroon na sila ng sama-sama ng mga dati nilang mga magkakaklase. Kaysa yung noon na pandemic na 2 years na hindi sila nagkita-kita. Sabi nga nila, Igan, ang Pasko para sa mga bata. Kaya naman pati yung kanilang mga magulang natutuwang makita silang excited. At alinsunod naman sa mga panuntunang inilabas ng DepEd, voluntaryo naman yung pagdala sa Christmas party, pati na yung pagdadala ng regalo at pagkain. Dito yan sa President Corazon Aquino Elementary School. Kaya advance Merry Christmas po mga kapuso at enjoy kayo sa inyong mga Christmas party ngayon at sa mga susunod na araw. Ito yung unang balita sa Quezon City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Balik Kapuso Network na ang King of Talk na si Boy Abunda. Yan ang unang balita ni Nelson Canlas. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas nang magsimula ang kanyang career sa Kapuso Network. Naging bahagi siya ng mga shows na Show and Tell at Star Talk na nagpatibay raw ng kanyang galing sa pagiging talk show host. Siya ang King of Talk na si Boy Abunda na nagbabalik na sa dati niyang tahanan. Nang pirmahan niya ang kontrata sa GMA, dumalo via Zoom sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., at EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong. Kasama naman ni Abunda sina SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable at Vice President for Entertainment Group Janine Piad Nakar.
Saksi rin sa event, sina SVP and Chief Technology Officer ng GMA New Media Inc., Raymond Sarmiento, First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, and GMA Integrated News Acting Head, Oliver Victor Amoroso, First Vice President and Head of Operations, GMA International, Joseph Francia, First Vice President for Entertainment Group, Darling De Jesus Bodegon, at Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Kami nagagalak na si Boy Abunda ay nagbalik sa ating Kapuso Network. Si Boy ang King of Talk na maraming gumagaya, ngunit hindi pa siya napapantayan. I am confident that Boy's future in GMA Network will be nothing but successful. Over the years, I've seen him grow, evolve to become what he's now referred to very widely, the icon. Bagay sa'yo, Boy, icon. And it's a great pleasure for all of us, Boy. You're coming back home to work with you again after so many years, and to convey our thanks to you for what you've done for the industry. I'd like to formally welcome you to GMA Network and hope that you will enjoy your stay with us. I'm pretty sure, again, that you will set a trend as far as this type of shows that you will be in. We can expect na gagawa siya ng isang magandang talk show. Kumbaga, we'll announce that later on. Something that will be very entertaining for our audience. Ayon kay Kuya Boy, ang bait ng Diyos at kahit kailan naman, Nelson, hindi ako nawala. I didn't lose my way back home. Pupuhunanan ko ang panahon ko dito sa GMA7 ng sipag, ng a lot of that sense of wonder. I want to learn, I want to listen, but I want to be able to invent and reinvent. I'd like to be able to imagine and reimagine and hopefully come up with some things that are exciting. exciting times nga raw ang pagbabalik ni Kuya Boy sa kanyang first love na pakikipagtalastasan sa telebisyon. Kung meron kang salamin ngayon, anong sasabihin mo sa sarili mo? Magpasalamat ka dahil ang bait ng Diyos at pagbutihan mo. Lakas pa rin ang loob mo. Yun naman ang puhunan ko nung ako'y nag-uumpisa dito sa industriya. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.